Bumibili raw ng DPWH project si Congressman Edwin Guardiola at binebenta ang mga ito ng may patong sa mga contractors. Iyan ang findings ng Rappler matapos ang 3 buwang pag-iimbestiga sa di umano'y modus operandi niya sa Kongreso. Sa totoo lang nakapagtaka kung bakit hindi pa siya nababanggit sa Independent Commission for Infrastructure o di kaya ay sa mga pagdinig sa Senado at Kamara dahil supposedly ay open secret sa political circles yung pagiging DPWH operator niya. Nasa 100 tao ang kinausap namin. Kalahati sa kanila nagamit namin para sa storya. Dahil sa sensitibong nature ng issue, karamihan sa kanila ay pumayag lamang magsalita basta hindi namin sila papangalanan. 2 House insiders galing sa magkaibang partido ang nagdetalye sa amin sa magkahiwalay na interview ng alleged na galawan ni Guardiola. Ang tawag nila sa kanya, funder. Bumibili raw siya ng project allocation sa mga gatekeeper ng budget, senador, house leaders, at DPWH insiders. Sila ang mga may kapangyarihang magpasok ng line items sa National Expenditure Program o General Appropriations Bill. Ang presyo ng proyekto, 15% hanggang 25%. Kung 100 million pesos halimbawa ang isang flood control project, maglalabas daw si Guardiola ng 15 to 25 million pesos na cash advance. Kapag nabili na niya ang line item, siya na ang may control kung sinong contractor ang mananalo. Ibebenta niya ang proyekto sa willing contractor for 30% of the project cost. So sa isang 100 million peso project, kailangang magbayad ng contractor ng 30 million pesos para siguruhin ni Guardiola through his DPWH network na si paying contractor ang mananalo. Pero para hindi pa kailaman ng district congressman ang proyekto, mag-offer siya ng 5% parking fee. Diyan pa lang halos kalahati na ng total project cost ang hindi napupunta sa aktwal na pagtatayo ng istruktura. Sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating mataas na kahoy Mayor Jay Ilagan parehong sinabing totoo ang pagiging big buyer ni Guardiola. Sabi ni Ilagan sa amin noong Oktubre, inamin daw ito ni Guardiola sa kanya noong magkaibigan pa sila. Si Leviste naman ini-insist na si Guardiola ang actual proponent ng road project sa bayan ng Tuy sa Batangas at hindi ang tinalo ni Leviste noong eleksyon na si Eric Buhain, ang dating congressman ng Batangas 1st District. Tinutulan ng LGU ang proyekto dahil mas angkop daw ang concrete kaysa asphalt sa flood-prone area. I asked Congressman Guardiola if he could refrain from giving my predecessor the 5% parking fee, but he said he already gave it before the elections. Tinawagan namin si Buhain, hindi siya sumagot. Noong Hunyo, nag-Viber message ang Nooy District Engineer na si Abelardo Calalo sa staff ni Leviste ng listahan ng mga proyektong gusto raw ilagay ni Guardiola sa Batangas 1st District. Na-verify ng Rappler ang authenticity ng conversation. Ipinadala rin ni Guardiola kay Leviste ang similar list noong araw ding iyon. Ultimately, hindi na isama ang proposed line item sa 2025 NEP. Inaresto si Calalo noong Setyembre dahil umano sa tangkang panunuhol kay Leviste. Pero ang depensa ni Calalo, na-frame up lamang siya. Ito naman ang kwento ng iba pa naming sources speaking on condition of anonymity. Sabi ng isang high-ranking congressional staff sa Rappler, inalok daw ang kanilang opisina ng parking fee kapalit ng pag-host ng flood control projects ni Guardiola sa kanilang distrito. Tumanggi sila dahil ayaw raw nila ng substandard flood control projects. Kwento naman ng isang dating congressional staff sa Rappler, nilapitan daw siya ni Guardiola sa isang pagtitipon para pangakuan ng kickback kung makakahingi ito ng mga proyekto sa executive branch. At ang pangatlo naming source na naging mamabatas din, sinabing minsan daw siyang tinanong ni Guardiola kung pwede ba raw maglagay ng flood control project sa kanyang distrito. Humindi siya dahil hindi raw ito kailangan ng kanyang distrito. At saka 10 times overpriced daw ang project. Pero nagulat siyang naisama pa rin ito sa budget. Ang tawag dito, sagasa. Kaya tinatawag na parking nakiraan doon sa district congressman. Yung sa GAA, hit and run yun. Makikita na lang po niya yan doon sa GAA. Kasi magugulat siya, paglabas ng GAA, biglang lumobo yung distrito niya. Makikita sa numero ang paglobo ng mga proyekto ng mga kumpanyang iniuugnay kay Guardiola. 5 kumpanya ang may lisensya sa Philippine Contractors Accreditation Board, Newington, S-Ang, Laurel Development Corporation, Redinex at Lara Builders. Ang mga ito ay pagmamay-ari ng kanyang asawa
mga anak at mga kapatid. Mula 2016 hanggang 2021, umabot sa 4.4 billion pesos ang napanalo ng DPWH contracts ng mga kumpanya. Pero mula 2022 hanggang 2025, pumalo ito sa 25.3 billion pesos. Ito ang mga taon na neophyte lawmaker si Garjola at Vice Chairperson ng Appropriations Committee sa ilalim ng NOAA Chairman na si Zaldico. Ayon sa isang house source namin, kapag hindi maibenta ni Garjola sa contractors ang mga nabili niyang proyekto, yung mga kumpanya na lang niya ang gagawa. Hiningi namin ang panig ng Newington, Esang at Laurel pero hindi nila kami sinagot. Matagal nang malakas daw sa gobyerno si Garjola. Isa siya sa top contractors, panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Sa ganitong negosyo, yumaman ang kanyang pamilya. Hindi rin naman niya itinatago ang kanyang magarbong pamumuhay. Mayroon siyang mansyon sa mataas na Kahoy, Batangas na may tunnel, helipad, hangar at golf course. Property sa Punta Fuego ayon sa aming dalawang source. At luxury house sa Newport Beach, California na may halagang halos kalahating bilyong piso. Noong Christmas party niya para sa Southern Luzon lawmakers noong 2023, ang papremyo ay mga high-end gadgets at cash. Present sa event sina Noy DPWH Secretary Manuel Bonoan at Undersecretary Roberto Bernardo na ngayon parehong nasasangkot sa flood control scandal. Malalim din ang koneksyon ni Garjola sa iba pang mga bigatin sa politika. Minana niya ang CWS Party List Group kay Romeo Momo na matagal na nilbihan sa DPWH. Ninong at ninang sa magarbong kasal ng anak niya sa Tuscany, Italy, sina Secretary Ralph Recto, Noy Speaker Martin Romualdez at asawa ni Zaldico na si Maylene Co. Maraming beses naming sinubukang kontakin si Guardiola at mga anak niya pero never nilang sinagot ang aming mga text o tawag. Si Garjola ay kinatawan ng construction workers, isang sektor na may daily minimum wage na nasa more or less 700 pesos. Alam natin, kahit buong buhay sila magtrabaho, hindi nila matatapatan ang yaman ng politikong dapat ay kumakatawan sa kanila. Halimbawa si Garjola kung paano naaabuso ang party-list system. Na layuning bigyang tinig ang mga sektor ng lipunan, lalo na ang mga madalas na isasantabi. Marami pa kaming nakausap para sa istoryang ito, pero may ilan kaming hindi talaga nakumbinseng magpakot. Kahit pa hindi namin sila pangalanan. Ang sabi nila, hindi raw sila naniniwalang may mapapanagot. So bakit pa? Tama ba sila? Para sa Rappler, ako po si Dwight De Leon.